Hi guys! Welcome to Yumi Wonders. So Yumi Wonders is our created YouTube channel for my babies. So isa-isa ko kayo pakikilala sa kanila. So you don't need to worry. Pero ako muna. So I am Avery. I am the owner of Yumi Wonders YouTube channel. So most of it na makikita nyo is my daily lives with my dog or my baby. And then, if ever outside the country naman, if mostly, you will see me as well in most of we visit countries. So, mostly kasi every December or every occasion, we went out with the family, going out. So, that's why. And, sorry kung barok man ako mag-English, pero I'm trying. So, yun lang naman. Pero gusto ko maging happy tong video na to. And then, I just wanna let you know guys na who I am and why I made this video as well. So far, ang Yumi Wonders is more on mga kalokohan ng mga anak ko. So, ang kalokohan naman nila is mostly dogs. Kasi wala naman ako anak in real life na as in talagang bata. So, technically, my daughter is a four-legged dog. So, that's my daughter. And I don't see her as like a dog na parang wala lang or what. So, wala na nakuha namin siya ng partner ko. Baby ko na talaga siya. Then, it was given to us, me and my partner was given a dog, and that's Yumi. Technically, bigay lang talaga siya sa partner ko. So, kaya nung time na yon um, tinanggap namin si Yumi, bata pa siya. As in, baby pa talaga siya. Nung siguro 2 months pa lang siya nun. Tapos, binyahay na namin siya papuntang QC kasi kinuha namin siya sa Manila. Then, yon. So, that time kasi nung baby siya, may jacket akong sobrang lambot. And, nakalakihan niya yung malambot. As in, gusto niya yung mga malalambot na ganito, malambot na tela, jacket, kahit damit. Basta madikitan lang niya, tulog na siya. Ganun siya. Tapos, nung lumalaki kasi siya, ang alam ko, ano pa kami nun, live-in pa kami ng partner ko nun dito sa bahay na to. So, technically, siya talagang nagpalaki doon sa aso. Hindi ako. Kasi, that time, nagtatrabaho ako. So, yun. Graveyard ako nun sa call center. So, nung time na nag-work ako, ang nakikita ko lang si Yumi kapag umuwi ako ng morning. Tapos, nakakalaro ko lang siya mga bandang hapon-hapon na. Tapos, mamaya maliligo na ako. After nun, papasok na ako ulit. So, yun yung life ko with Yumi that time. So, siguro mga 1 year din yun nung we're still in the live-in portion pa kami ng partner ko. Hanggang sa, ayun nga, kailangan na niya umuwi sa Cavite, sa mom niya, kasi nga nagkasakit yung mom niya. Anyways, yun. So, umuwi na siya. So, hindi talaga kami naging sobrang tagal na nag-live-in. Pero, matagal na kami ng partner ko. Technically, we are in 10 years in our relationship na. And mag-11 years kami, technically. Pero, I'm happy naman sa partner ko and me. And mukhang happy naman din yung baby ko kasi nga, yun yung kanyang daddy. So, yun. Tapos, siyempre, nung after a year na wala na siya dito, ako na yung tumayo sa kanya as mommy niya. Talagang ako na yung nagpalaki, vet, ang pinakamahal is vet talaga, yung mga vaccine niya every month, yung mga ganyan, ay sobrang masakit sa bulsa. Pero, kapag mahal mo kasi, hindi mo naman din iisipin na mahal yung babayaran mo. Kasi, ang iisipin mo yung kalagayan niya eh. Kung healthy ba siya, or magiging okay ba siya, or hindi ba siya tatablan ng sakit, parang ganun. So, all throughout, lahat ng vaccines ng
ni Yumi meron siya. Hanggang sa this recent lang, last year, nabigyan niya ako ng babies, mga apo. Technically, nabuntis siya by first week of January nung 2025. Tapos, ang nakabuntis sa kanya, anak ng sister ko din, na dog. So, ayun, nung nalaman namin na preggy siya, tapos, siyempre, tibid-tibid pa tayo. Alam mo naman tayong mga nanay, magtitipid tayo kasi kailangan. So, ayun, nung time na yon nagtipid pa ako. Pumunta ako sa murang, ultrasound ng vet para at least makamura. Ang unang nakita sa kanya, tatlo lang. Tatlo lang talaga, tatlong puppies lang inside. Pero nagtataka kami kasi ang laki ng tiyan niya. Hindi siya normal na tiyan. Malaki talaga. Kaya sabi ko, lalaki naman ng tatlong yun. So, ito na. Nung January 30, 2025, nanganak na siya. Pero that time kasi, hindi siya marunong umire kasi first time baby niya eh. Tapos sobrang laki ng tiyan niya, hindi talaga siya makaire. So, that day, dinala ko na siya sa vet. And that time, sinabihan na ako, cesarean na siya. So, nung sinasaryan siya, I was so shocked. Alam niyo bakit? Kasi nung sinabi sa akin na, oh ma'am, ayan na yung babies mo, ganyan siya. So ko, ilan po? Kasi alam ko talaga tatlo lang. Tapos nung sinabi sa akin, 3 boys, 2 girls. So, 5. So, parang nagulat ako. Kaya pala ang laki ng tiyan niya. And ang lalaki din ng anak niya nung talagang nasasaryan siya. All throughout. Kaya sobrang saya lang namin kasi naranasan namin na mabigyan ng apo ni Yumi. So, yun. So, I called my partner. Sabi ko, kasi that time nag-work din ako. Then, walang mag-aalaga sa kanya. Eh, di, ang ginawa niya, dito muna siya for hanggang lumaki lang yung mga chikiting. So, yun. Huwag kayong mag-alala. Isisingit ko ano yung tsura ni Yumi nung time na yun, nanganak siya. Nung nagbuntis siya, hanggang sa nasasaryan siya at nailabas na niya yung 5. Huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko dito yan. Tapos, ganun pala yun, no? Ang gastos. Ang mahal, pero worth it siya kasi hindi siya hassle eh. Hindi talaga siya hassle sa amin. Naging happy kaming dalawa mag-partner. Kahit naman family ko. So, yun. Tapos, nung growing up, so, siyempre, nilalagay na namin siya sa social media, baka may bumili or what. Hanggang lumaki sila, siguro mag-months na sila. Doon ko na-realize ang hirap mag-out ng aso. Lalo na kapag mixed breed. Mixed breed kasi si Yumi. So, sabi ko nga, Shih Tzu, Dachshund siya. Tapos ang tatay, Shih Tzu, Collie. So, ang laki. So, yun. Pero so far, happy naman kami dun sa journey ng anak ko. Papakita ko rin sa inyo sino yung tatay. Huwag kayo mag-alala. Tapos yun na. Tapos, a long run, meron kaming napupusuhan ng partner ko na talagang ibenta yung aso. So, barber siya ng partner ko. Tapos, gusto nila aso. So, sabi ko, baka gusto nyo ng aso. Ang nakuha nilang aso sa akin, isita daw. So, yun. Bali kasi 5 sila. 5 talaga yung apo ko. So, lahat sila Japanese name. Japanese name of Yumi kasi is beautiful. Tapos, si Wasabi talaga, Japanese name din. Pero, different name of it. Dito pa yata yung Japanese name nila. Wait lang. Ayan. So, yun. So, ang tawag sa wasabi, ang meaning nun is horseradish. So, yun. Pero Japanese names ang binigay ko sa mga anak ni Yumi. Kasi nga, Japanese name naman talaga sila. So, si Yumi, ang meaning nung name niya is beautiful. So, dun sa 5, dun sa 2 girls, si Kiki is energetic. Si Emmy naman, blessing. Tapos yung 3 boys, so si Yasu meaning is gentle or calm. Then,
Si Tadao, loyal and faithful. And then si Akira, intelligent. So, yun yung mga meaning ng Japanese name ng dogs ko. Then, so far, last year din, nangyari yon hanggang growing up sila. Technically, 4 na lang sila. Kasi nga, si Emmy, sad to say, maaga siyang nawala. Maaga siyang kinuha ni Lord. Kasi nga, hindi na alagaan ng maayos. Pero hindi ko naman sinisisi kung bakit siya nawala. Pero, yun, siguro it's time lang. Yun. Kasi, kahit pala lahat sila may vaccine, pagdadaanan nila yung parbo. So, unang nagka-parbo is si Akira. Si Akira kasi nasa amin. Malaki na siya ngayon. 1-year-old na, bale. Pero ano na siya, that time, talagang sinubok siya. Hindi siya kumakain, sumusuka siya, kumain ng dugo or anything. Yun. Pero after mapagamot, ma-dextrose, carry na. Naging malakas. Pinainom ng gamot. Ngayon, buhay pa. Diba? Yun ang blessing ni Lord. And then, sumunod niyan si Yasu. Si Yasu naman, nalungkot lang siya, hindi kumain. Pero after nun, okay na siya ulit. Tapos, sumunod si Emmy. Si Emmy, actually, nasa Batangas siya. Binigay namin siya sa family ng partner ko. Eh, siguro, dahil may mga anak din sila, ba't nga ba nila unahin ng aso? So, hindi ko naman din sila inaano na ganito, ganyan. Pero, okay naman. Siguro nga, sabi ko nga, there's a reason kung bakit kinuha si Emmy. So, yun, lesson learned na lang din sa amin. Yun. Tapos, technically, ang buhay pa is 4 pa. Si Kiki, nasa co-worker ko, binigay ko sa kanila. The reason naman na binigay ko si Kiki sa kanya, kasi ganito yun. Meron siyang history na every time na makakakuha sila ng aso, namamatay yung aso sa kanila. Sabi ko sa kanya, maybe this time, pagbigay, hindi siya, alam mo, hindi siya matitigok or anything. So, binigay ko sa kanya si Kiki kasi, ano rin naman yun, mag-partner din yun. So, nakita ko sila ng potential na mag-alaga ng aso. So, hanggang ngayon, malaki na si Kiki sa kanila. And I know na happy sila. Both partner and everything naman. Saka family din. So, nakatutuwa ako sa kanilang partner. At least kahit pa paano, napalaki nila ng maayos si Kiki. Yung dalawa, si Akira, saka si Yasu, yun naman yung nasa amin. Kasi si Akira, ano siya, daddy's boy yun eh. So, mostly, katabi niya si Wasabi lagi. So, yun. Then, si Yasu naman, kinuha ko talaga siya as may anak na matira kay Yumi. Kasi nga, nung time na in-out namin yung anak niya, medyo nalungkot siya eh. So, at least kahit papano. Yun. Then, so far, ayun, yung mga bagay na nangyari noong time na yun. Happy ako kasi lahat sila healthy. At lalong-lalong healthy yung nanay nila. Yun naman talaga. Saka, sa life naman natin, ang talagang pinaka-importante is, kalusugan ng mga anak natin. Kahit naman hindi sa aso, pero technically sa lahat. So, yun lang naman. Thanks for listening, and I hope makagawa pa ako ng videos and everything, knowing us and knowing my babies as well. Thank you so much. Bye-bye.